Ang pagsilang ng isang makabagong pampalakasan ay madalas na nagmumula sa mga simpleng sitwasyon ng kawalan ng libangan at mabilisang improvisasyon. Noong taginit ng taong 1965 sa isang pribadong makuran sa Bainbridge Island na matatagpuan sa estado ng Washington sa United States ng Amerika, opisyal na nagsimula ang kasaysayan ng larong pickleball. Ang mambabatas na si Joel Pritchard kasama kanyang mga negosyanteng kaibigan na sina Bill Bell at Barney McCallum ang kinikilala mga orihinal na nag-imbento ng larong ito. Pagkatapos ng isang laro ng golf, umuwi ang grupo sa tahanan ni Joel Pritchard at nadatnang nainip ang kanilang mga kapamilya at anak. Naisano nilang maglaro ng badminton sa lumang palaruan na naroon, subalit dahil sa kakulangan sa mga tamang raketa at shuttlecock, napilitan silang gumawa ng sariling paraan. Ginamit nila mga lumang raketa na gawa sa kahoy na para sa table tennis at isang butas-butas na plastic na bola. Sa pamamagitan ng pagbaba sa net ng badminton mula sa karaniwang taas nito patungo sa taas na 36 inches, unti-unting nabuo ang mga pangunahing mekanismo ng bagong laro. Ang pagunlad ng laro mula sa pagiging isang simpleng libangan sa likod bahay patungo sa isang formal na pampalakasan ay nangangailangan ng mas malino na alituntunin at struktura. Noong taong 1967, itinayo ang kauna-unahang permanenteng palaruan para sa pickleball sa mismong ari-arian ng kapitbahay ni Joel Pritchard na si Barney McCallum upang mas lalong mapadali ang regular na paglalaro. Pagdating ng taong 1972, binuo ang isang korporasyon upang protektahan ang karapatan at opisyal na kalidad ng mga kagamitang ginagamit sa laro, partikular na ang mga disenyo ng mga paddle at bola. Isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng pagtatatag ng United States Amateur Pickleball Association o USAPA noong taong 1984. Ang organisasyong ito sa ilalim ng pamumuno ng unang executive director na si Sid Williams ang naglathala ng kauna-unahang opisyal na rulebook at nanguna sa pagsasagawa ng pambansang paligsahan sa Washington. May dalawang tanyag na bersyon hinggil sa pinagmulan ng pangalan ng laro. Ang unang kwento ay nagmula kay Joan Pritchard, ang asawa ni Joel Pritchard, na nagsabing ang kombinasyon ng iba't ibang laro ay nagpapaalala sa kanya sa konsepto ng isang pickle boat sa larangan ng rowing, kung saan ang mga natitirang tagasagawan ay pinagsasama-sama sa isang bangka. Ang ikalawang bersyon naman ay nagmula sa pangalan ng aso ng pamilyang Pritchard na si Pickles, na madalas umanong humahabol at umaagaw sa bola sa tuwing naglalaro ang pamilya. Bagaman marami ang opisyal na dokumento ng kasaysayan na nagsasabing mas naunang maimbento ang laro bago pa man dumating ang alagang aso. Sa paglipas ng mga dekada, ang larong ito ay tuloy ang lumabas sa kontinente ng North America at opisyal na nakarating sa baybayin ng Asya, partikular sa Pilipinas. Ayon sa mga talaan ng Philippine Pickleball Federation o PPF, ang unang opisyal na pagpapakilala at pagsasagawa ng isang sports clinic para sa larong ito sa bansa ay naganap sa lalawigan ng Cebu noong taong 2016. Ang maliit na pagsisimulang ito ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng mga lokal na tagapagtaguyod ng sports. Upang magkaroon ng formal na pamunuan at legal na kredibilidad ang pampalakasan sa bansa, itinatag ang Philippine Pickleball Sports Association noong Abril 15, 2019. Sa huling bahagi rin ng taong iyon, ang samahan ay sumailalim sa reorganisasyon at opisyal na nagpalit ng pangalan bilang Philippine Pickleball Federation sa ilalim ng pamumuno ni Mike Johnson bilang tagapagtatag, Armand Tantoco bilang presidente at Red Damak bilang sekretary general. Ang pagtatatag ng pambansang federasyon ang naging mitya upang ang paligsahan at pagsasanay ay mas lalong lumaganap mula sa mga pribadong subdivision patungo sa mga pampublikong barangay, gym at mga paaralan sa iba't ibang rehiyon ng bansa. May mga partikular na katangian ng kulturang Pilipino at ang mismong sports na naging dahilan kung bakit labis na sumikat ang pickleball sa Pilipinas sa mga nakalipas na taon. Ang likas na pagiging malapit ng pamilyang Pilipino at ang paghahanap ng mga gawaing panlipunan ay direktang natutugunan ng larong ito dahil sa labis na pagbibigay din nito sa doubles play o paglalaro ng dalawahang magkapareha. Hindi tulad ng ibang pampalakasan na nangangailangan ng mahabang oras ng solo isolation o matinding pagsasanay. Ang kapaligiran sa mga lokal na court ay nilalarawan ng mga manlalaro na tila isang pista dahil sa masigla at bukas na pagtanggap sa mga baguhan. Bukod dito, ang kakulangan ng mga malalaking espasyo para sa malalaking palaruan sa mga urbanisadong lungsod tulad ng Metro Manila ay nagbibigay daan upang ang mga maliit at hindi nagagamit na espasyo ay madaling magawang palaruan. Ang aspetong pinansyal ay isa ring malaking salik, sapagkat ang mga kagamitang tulad ng mga plastik na bola at simpleng paddle ay abot kaya ng karaniwang mamamayan, habang ang mga lokal na pamahalaan ay mabilis na nakakatugon sa pamamagitan ng pagguhit lamang ng mga bagong linya sa mga umiiral na basketball court. Ang patuloy na pagdami ng mga aktibong naglalaro ng pickleball sa bansa ay pinatutunayan din ng malawakang transformasyon ng mga infrastruktura para sa sports sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang mga tradisyonal at eksklusibong mga club tulad ng Valle Verde, Quezon City Sports Club, Manila Golf Club, Wakwak Golf and Country Club ay nagbukas na o naglaan na ng mga dedikadong palaruan para sa sports na ito sa pamamagitan ng pag-convert sa kanilang mga lumang pasilidad para sa badminton o tennis.
Hindi lamang sa mga eksklusibong lugar nakikita ang ganitong pagunlad sapagkat ang mga komersyal na pasilidad tulad ng Dink and Shot sa Marikina, Brittany sa Fairview, Telepark sa Las Piñas at Pickleball Hub sa Sucat ay dumarami na rin upang tugunan ng dagsa ng mga manlalaro mula sa iba't ibang antas ng lipunan. Maging sa labas ng Kalakhang, Maynila, ang lungsod ng Dumaguete ay nagtala na ng higit sa 100 palaruan habang ang Cebu, Cagayan de Oro at Davao City ay patuloy na nagtatayo ng mga pasilidad na may mataas na kalidad ng hard acrylic surface. Ang ganitong infrastruktura ay nagpapakita na ang laro ay hindi na lamang isang panandaliang libangan kundi isang permanenteng bahagi na ng industriya ng pampalakasan sa bansa. Upang lubos na maunawaan ang kalikasan ng pickleball, mahalagang suriin ang mga technical at physical na pagkakaiba nito kumpara sa iba pang mga tanyag na racket sports tulad ng tennis, badminton at table tennis. Ang sukat ng opisyal na palaruan ng larong ito ay 20 by 44 feet para sa singles at doubles, na eksaktong kapareho ng sukat ng isang badminton court para sa doubles ngunit mas maliit na higit sa 3 beses kumpara sa isang tradisyonal na tennis court. Ang net naman ay nakasabit sa taas na 36 inches sa magkabilang dulo at bumababa sa 34 inches sa mismong gitna, na mas mababa kumpara sa net ng tennis at badminton. Ang bolang ginagamit ay gawa sa plastic at may mga butas na may sukat na 2.87 hanggang 2.97 inches ang lapad, na naglilimita sa bilis ng paglipad nito sa hangin kumpara sa mabigat at mabilis na bola ng tennis. Ang paddle naman ay solid at walang mga string, na karaniwang yari sa kahoy o mga composite materials tulad ng carbon fiber. Ang mga katanging ito ay nagresulta sa isang laro na hindi gaano nangailangan ng malalakas na takbo o matinding puwersa. Kaya naman madali itong laruin ng mga nakatatanda o mga individual na walang background sa matitinding sports. Ang isa pang malaking pagkakaiba ng pickleball sa ibang pampalakasan ay ang pagkakaroon ng mga natatanging alituntunin na nagbabalanse sa kakayahan ng mga manlalaro, ano man ang kanilang pisikal na lakas. Ang pinakatanyag sa mga panuntunang ito ay ang pagkakaroon ng 7 talampakang espasyo sa magkabilang panig ng net na tinatawag na non-volley zone o mas kilala sa terminong the kitchen. Sa loob ng linyang ito, mahigpit na ipinagbabawal sa sinumang manlalaro ang pagpalo sa bola habang ito'y nasa hangin o ang pagsasagawa ng isang volley na naglalayong maiwasan ng marahas na pag-smash ng bola malapit sa net. Bukod dito, ipinatutupad din ang 2-bounce rule kung saan ang nagsisilbing koponan at ang tumatanggap na koponan ay kailangang patalbugin muna ang bola ng tig-1 beses sa kanikada ng mga panig bago pahintulutan ang pagsasagawa ng mga direktang volley sa hangin. Ang sistema ng pagmamarka ay kakaiba rin dahil tanging ang koponan lamang na kasalukuyang nagsisilbi o may hawak ng serve ang maaaring makakuha ng puntos. At ang laro'y karaniwang tinatapos kapag may nakakuha na ng 11 puntos basta't may kalamangan ng 2 puntos laban sa kalaban. Sa kabila ng mga positibong aspeto ng paglago ng sports na ito, hindi na iligtas ang pickleball mula sa iba't ibang kontrobersya sa antas ng lokal at internasyonal. Ang pinakakaraniwang pinagmumula ng reklamo at legal na usapin ay ang ingay na nalilikha sa tuwing tumatama ang matigas na plastic na bola sa solidong composite paddle. Ang tunog na ito ay inilalarawan bilang isang impulse noise na may mataas na frequency na umabot sa humigit kumulang 1,200 Hz at may lakas na katulad ng tunog ng ilang uri ng vacuum cleaner. Dahil ang mga palaruan ay madalas na itinatayo sa loob ng mga residential areas o malapit sa mga tahanan, maraming mga kapitbayang naghain ng mga demanda at humiling ng mga temporary injunction sa hukuman dahil sa matinding stress at abala sa kanilang mental na kalusugan. Lalo na kung ang ingay ay naririnig sa loob ng higit sa 70 oras bawat linggo. Ang isyong ito ay nagtulak sa mga tagagawa ng kagamitan na magdisenyo ng mga quiet paddle, ngunit ang pagpapatupad ng mga regulasyon sa ingay na nanatiling mabagal at patuloy na pinagmumula ng alitan sa mga komunidad. Isang malaking kontrobersya rin ang tinaguriang turf war o ang labanan sa espasyo sa pagitan ng mga manlalaro ng tennis at mga tagataguyod ng pickleball. Dahil sa mabilis na pagdami ng mga picklers, maraming pampublikong pasilidad at mga opisyal na pamahalaan ang nagpasya na i-convert ang mga dating tennis court upang maging maramihang palaro ng bagong sports, kung saan ang isang tennis court ay maaaring magkasya hanggang 4 na court ng pickleball. Ito'y nagdulot ng matinding galit sa mga tradisyonal na manlalaro ng tennis na nakakita ng pagliit ng kanilang sariling mga pasilidad. Bagaman ang laro ay madalas na pinagmamalaki bilang isang ligtas at banayad na sports para sa lahat ng edad, ang biglaang pagdami ng mga nakatatandang manlalaro na walang sapat na physical conditioning ay nagdulot ng malaking pagtaas ng mga kaso ng pinsala sa kalamnan at kasukasuan. Ang mga biglaang lateral movements at ang pagyuko sa bahagi ng kitchen upang abutin ng mga dink shots ang itinuturong pangunahing sanhi ng mga medical na emergency na ito. Ang kasaysayan, pagunlad at kasalukuyang estado ng pickleball ay nagpapatuloy na ang pampalakasan ay patuloy na nagbabago upang umangkop sa pangangailangan ng moderno lipunan. Mula sa simpleng pagsisimula nito noong taong 1965 sa Bainbridge Island sa pamamagitan na Joel Pritchard, Bill Bell at Barney McCallum, ang larong ito ay naging isang pandaigdigang kababalaghan na nakarating sa Pilipinas noong 2016.
Sa kabila ng mga kontrobersyang kinakaharap nito tulad ng issue sa ingay, agawan sa mga tennis court at ang medikal na pinsala, ang tagumpay ng mga atletang Pilipino sa mga pandaigdigang kompetisyon tulad ng pagkapanalo ng gintong medalya ni Dino Jimenez at Davis Alano sa World Pickleball Championships Asia Grand Slam noong June 2025 ay nagpapakita ng maliwanag na hinaharap para sa sports na ito sa bansa. Ang tamang pagbabalanse sa pagitan ng pagpapatayo ng mga lumang pasilidad at ang paggalang sa kapakanan ng komunidad ang susi upang ang pickleball ay patuloy na maging isang positibong instrumento ng kalusugan at pagkakaisa.